Patay na. Heto na, just now, breaking news, shock si virus. Dito, hala, pinuno, tinuro na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV. At bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan! Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Siyempre, supportahan natin yan. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan. Ayun, kitang-kita naman mga katunay. Siyempre, bago ako magsimula, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon at sa boses. 'Di ba? Siyempre, nagmula ito kay Coach Oli. Yan, suportahan natin yan si Coach Oli. Siyempre, pakabisita rin po ang kanyang channel mga katunay. And don't forget to subscribe para maging updated po tayo sa mga vlogs na nilalabas ni Coach Oli. Siyempre, Banateros din. Ipagpatuloy natin. Ibang panig ng mundong ito at syempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout po sa inyo. Muli, nagbabalik Coach Oli News PH. Tandaan nyo na lang po ang pangalan. Coach Oli sa mga Banateros, Banateras worldwide. Shout out po sa inyo. Yes. Uli po, nagbabalik. Medyo tayo ay naging busy lang. Pero nagbabalik na naman po si Coach Oli. So wag pong kakalimutan. Ayan nagbabalik din ako dahil kahapon absent ako. Dahil syempre nagbaha sa aming lugar. Kaya syempre medyo naging busy ako na maglimas. Ayun. Sana konting lambing po sa inyo. I-like nyo po agad itong video na ito pagpasok nyo pa lang itong vlog na ito. And doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Huwag po kakalimutan, pakicheck nyo po kung nakasubscribe na po kayo. Ito ang ating pag-uusapan. Naaalala nyo nung binanggit ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Ito na po. Naglalabasan na ang mga video. Isa sa mga video na talaga namang hawak ng kung sino man. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sino? Eto na. Eto na. At marami pa pong lalabas na video. Sinasabi ko po sa inyo, marami pa po. Pero saka na muna natin pag-usapan yung mga videos na lalabas. Ito muna pag-usapan natin. Yung A Time of Reckoning na sinasabi ni BP Sara. Yung paninira sa mga Duterte. Merong video na talagang ebidensya kung sino ang totoong malinis at sino yung mga naglilinisan lang dyan. Yun lang. So yan po ang pag-uusapan natin. Ito, binahay ni Risa Ontiveros. Di umano. Binahay ni Risa. Yes po, tama po ang dinig ninyo. Binahay? Di umano. Yung tinanan ba? Ni Risa Ontiveros dumanas ng pang-aabuso. May video. Okay? So sisimulan na po natin agad-agad. Hindi na po natin pagtatagalin. Dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Huwag kalimutan mag-subscribe po. Okay, eto pag-usapan natin itong unang video na didiin sa mga naninira kay BP Sara. Ang mastermind sa paninira sa Duterte. Di umano, etong si Risa Ontiveros. Pakinggan nyo po itong video na ito. Nako, talaga namang ano ba yan? Naisisiwalat ang kalokohan ni BP Sara. Naalala nyo ito, bago natin simulan itong video na ito. Dahil meron ng anomalya itong si Risa Ontiveros na patungkol sa nagpapabricate ng mga ebidensya ng mga witnesses. Okay? Okay? Anomalya pa lang yan. Di umano. Pero eto na naman, meron na namang isa. Parang kumo-connect the dots. Parang nasa ugali na ni Risa yan. At bakit? Ito ba ay may koneksyon sa kanyang pagtakbo sa susunod na eleksyon? Ayun lang. Sandali, no? Yung kung may koneksyon sa pagtakbo niya sa susunod na eleksyon. Ito lang yung masasabi ko, yung makukomento ko dyan. Yung marireact ko dyan. Alam nyo po, madam, pasensya na po, no? Pasensya na po sa sasabihin ko, pero ito naman po ay totoo. Totoong-totoo naman po ito. Totoong as in totoo po. Pasensya na po. Pasensya na po kung masasabi ko po yung ganitong salita. Pinapangunahan ko na po na ang paghingi ng pasensya.
Alam nyo po, Madam Risa, kung balak nyo pong tumakbo sa pagiging presidente sa 2028, huwag nyo na pong hangarin. Huwag nyo na po sanang ituloy. Di ba po? Kung ang pinanghahawakan nyo po, yung nakaraang eleksyon na nanalo kayo, yung kayo lang ang nakapasok na senador, yung ikaw lang ang nakapasok na senador, at yung mga kasama mo ay hindi nakapasok, wag po yun ang pagbabasihan nyo, madam. Wag po yun. No? At kung pinagbabasihan nyo rin na merong mga nagtutulak po sa inyo na pumasok sa politika na mga kasama nyo rin, wag din po yun. Iba po kasi yung pagtulak ng taong bayan eh. Iba po yung pagtulak ng taong bayan. Siguro po kung subukan nyo munang tumakbo uli sa pagiging senador sa 2028, bakit hindi nyo po subukan doon? Ngayon, kapag nakapasok po kayo sa top 3 senators, no? Kahit sa top 3 lang po, may pag-asa po kayong tumakbo bilang presidente kasi maraming sumusuporta sa inyo. Kung maging top 1 po kayo, mas mainam. Karapat dapat siguro, pwede. Pero kung nasa pababa po kayo, medyo malabo. Kasi kung hahangarin nyo po yung pagiging presidente, alam nyo po na maraming naiinis po sa inyo sa ginawa nyo sa mga Duterte. Huwag na natin basihan yung 32 million na bumoto kay VP Sara. Ang basihan na lang natin is yung 16 million na bumoto kay PRRD. Diba? Bawasan na natin ng 1 million para sigurado. 15 million na lang. 15 million po ang naiinis sa inyo na nakasuporta sa mga Duterte. Diba po? Halos kalahati, no? Doon sa 32 million ni VP Sara ang pwedeng naiinis sa inyo. Oh. Sa tingin nyo po ba, malaki po ang pag-asa nyo maging presidente? Kahit sabihin natin na magtagumpay kayo sa pag-i-impeach kay VP Sara na wag naman sana mangyari. Sa tingin nyo po ba, may pag-asa po kayo maging presidente? Mas maganda po kasi siguro sinusubukan nyo muna sa ibang posisyon. Gaya niya posisyon nyo si senador. Ngayon, kung mananalo kayo sa 2028 senatorial election, siguro, doon pwede na. Diba? Dapat sa taong bayan kayo nagre-rely. Malamang ko sasabihin nyo, bakit? Gusto din naman ako ng taong bayan tumakbo eh. Ilan po bang taong bayan yung nagtutulak sa inyo? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, ilan po ba ang nagtutulak sa inyo na tumakbo kayo? Umaabot po ba ng 10 million? Diba? Umaabot po ba? Ngayon, kung umaabot ng 10 million to 15 million ang nag-aalala sa inyo, ay, pwede. Oh, kahit pa paano. Pero kung ganyan, na alam nyo, nararamdaman nyo, na meron kayong alam ko nararamdaman nyo yan eh, na meron kayong parang syempre, hindi naman basta-basta yung binabangga nyo, mga Duterte yan eh. Sinasabi ko nga, may pundasyon na yan. Diba? May mga supporter na yan tinitipak ninyo. Kaya kung sino yung mga supporter niyan, malamang ko hindi kayo suportahan. Diba? Kaya kung ako sa iyo, madam, huwag muna. O yan sinasabi ko, hindi ko sinasabing, huwag ka na tumakbo. Wala kang pag-asang manalo. O, hindi ko sinasabing ganun. Sinasabi ko lang sa iyo, huwag muna. Diba? Mas maganda kung makiramdam ka. Makiramdam ka muna sa sarili mo kung makakapasok po kayo sa senatorial election sa top 3 or top 2. Diba? Ako yun ang basihan ko sa isang sa isang politiko eh. Diba? Pag nakapasok ka ron, pwede na siguro. Baka isipin na iba, pat si Robin, pwede. Ay, nako. Paninira lamang sa mga Duterte. Pakinggan po natin. Aurelio alias Rene. Hindi po ako pinilit na. Naalala nyo yung hiniring po nila? Okay? Ito yung witness. Napanood ko yung video nito. Ito yung nag-witness laban kay VP Sara at kay Pastor Kibuloy
Yung nakatakip yung muka, ngayon nakalantad na yung muka niya. At parang nangungumpisal na siya ngayon. Ayan. Merong hearing sa Senado na alias Rene na iniimbestigahan ni Risa na siya lang ata ang nag-iimbestiga, walang gustong dumamay sa kanya. Doon pa lang parang parang medyo kaduda-duda na, no? Napansin nyo ba yon? Kung napanood nyo yon, ito yung testigo ni Risa. At binayaran niya. Binayaran niya ng 1 million para siraan ang Duterte. Magsalita ng katotohanan. Kusang Grabe, binayaran ng 1 million. Yun nga yung sinasabi netong testigo na ito, na binayaran daw siya ng 1 million para laban sa mga Duterte, para magsalita laban sa mga Duterte kay Pastor Kibuloy. Kayo mga katunay, sa tingin nyo ba, totoo yung sinasabi ng taong ito laban kay Risa Hontiveros? Totoo ba? Diba? Siyempre tayo ayaw nating manguna. Siyempre mas maganda kung sa inyo din manggagaling kung talagang ano ba talaga yung nakikita nyo sa taong ito. Nagsasabi ba ng totoo o hindi? No? Kaya tinitignan natin. Para sa akin kasi, yung mga sinasabi nung testigo na yon sa Senado, kung siya man yon, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila laban kay VP Sara. Diba? Hindi ako naniniwala at kay Tatay Digong. Yung mga ginagawang pandidiin ng witness ni Senator Risa. Hindi ako naniniwala. Ngayon may lumabas na ganito, kayo mga katunay. Ngayon, nangungumpisal na to. Maniniwala ba kayo? Sa tingin nyo ba? Totoo to? ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo City. Hindi ko na alat papaanohan na. Tingnan nyo po yung nakaraang video doon sa Senate. Umiiyak po itong mama na ito. Kasi hindi niya matanggap yung mga sinasabi niya fabricated. May script. Tingnan nyo, i-observe nyo. Hindi ko na po ilalagay dito. Pero i-observe po ninyo. Ibang-iba po yung kanyang pananalita dati. Umiiyak, may binabasa, hindi dire-diretso. Eto nakita ko nga yun. Kaya ako hindi naniniwala sa witness na yon. Laban kay VP Sara, laban kay Pastor Kibuloy, hindi ako naniniwala. Kasi may binabasa. Ang isang witness, kung ikaw naka-witness ka ng kahit na ano, di ba? Lalong-lalo na kung hindi maganda, tatatak sa isip mo yan. Hindi mo na kailangang ilista yan. Hindi mo na kailangang gumawa ng kodigo para matandaan mo kung ano yung nakita mo. Kasi kung merong hindi magandang nangyayari, talagang matatandaan at matatandaan mo yung kahit hanggang sa pagtanda mo, matatandaan mo yun. 'Di ba? At hindi ka panipaniwala yung testigo na nagbabasa. Yung merong kodigo. 'Di ba? Kasi kung meron kang kodigo, ba't meron kang kodigo? Ibig sabihin, makakalimutan mo yung nakita mo? Sa isang witness, hindi makakalimutan kung ano yung nakikita niya. Lalong-lalo na kung may mga krimen, di ba? Ano yun? Dapat bang paniwalaan sa husgado ang nagbabasa? Hindi. Di ba? Kailangan talaga kapag may witness ka, wala ka talagang binabasa. Alam mo talaga yun. At saka nakikita mo sa isang witness, kung nagsasabi ng totoo, is dire-diretso siyang makapagsalita. Kahit wala siyang binabasa at detalyadong-detalyado. Talagang nakakatingin siya sa dalawang mata mo. Ganun talaga yun. Pero kung may binabasa at nauutal-utal ka, na parang nag-iisip ka ng sasabihin mo, may something yun. 'Di ba? Kaya yung sinasabi kung totoo ba yung sinasabi nitong tao na to o hindi, gusto ko kasi binabalato ko sa tao dito sa mga katunay natin. No? Sila ang humusga. Pero ako, may tingin ako diyan sa tao na yan. No? Hindi na pa. Mas maganda ay kayo muna, di ba? Kasi may topic din naman natin to sa mga susunod Diretso. Walang cut po, diretso. Oo, bakit? tama si Coach Oli doon. Nagsasabi ng totoo. Marami siyang babanggiting pangalan dito. Tingnan ninyo. Tuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness kinuwang witness ni San Risa Hontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako. Alam niyo bakit tinatakpan ng mukha before? Hindi para hindi makilala. Okay? Lalabas po yan. May mga ebidensya po tayo niyan. Okay? Tinatakpan
para hindi makita yung reaksyon. Diba? Tinatakpan ng mata, para yung pagsisinungaling, tinakpan ng mukha, naka-shades yan, tapos nakatakip. Hindi para itago ang identity lang, kung hindi para itago yung pagsisinungaling. Kasi pag alam mo talagang magsisinungaling ka, lalo't hindi ka katulad ng mga ibang politiko o yung mga ibang spokesperson ng mga politiko na talagang pathological liar, yung talagang nuknukan ng sinungaling, talagang maano ka. Pero tingnan nyo, iba siya ngayon. Diretso siya. Walang takip ang mata, walang takip ang bibig. Kasi kung may nakatakip yun talagang parang may parang may tinatago kasi. Siyempre kapag doon, makikita mo yung reaksyon ng mukha niya kung totoo ba talaga sinasabi nito o hindi. Sa mukha pa lang, makikita mo na. Ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo City Bulacan. Tignan mo yun, tatlong yun. PRRD. Ang target talaga nila PRRD. So ang tanong, bakit ngayon lang siya nagsalita? 'Di ba? Bakit ngayon lang siya lumabas? No, kung 'di ba? Ngayon pero nakikita ko naman sa kanya, yung sinasabi nga ni Coach Oli, dire-diretso na siyang magsalita. Dire-diretso na yung sinasabi niya. Hindi katulad ng mga investigasyon sa kanya sa Senado, hindi na parang ganoon BP Sara at Pastor Kibuloy. Bakit? Sasagutin yan. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na... Liwanagin ko sinabi niya, hinahanap na siya ni Risa. Hinahanap na. Again, sinabi ni Risa, meron daw siyang mga ebidensya. Sige, labasan ng ebidensya. Etong tao na to, hindi ito magsasalita ng walang ebidensya. Okay? Even yung paghahanap sa kanya, may ebidensya yan. Ako, naniniwala ako may ebidensya yan. Alam nyo kasi, yung ginagawa sa mga Duterte talaga, syempre alam natin, ang mga Duterte ay napakalakas niyan. No? Alam natin, ang mga Duterte, kapag si VP Sara ay tumakbo bilang presidente, alam natin yung mga mangyayari sa mga may buhay na hayahay. Diba? Sigurado yan, masasagasaan ni VP Sara lahat yan. So, syempre, para ma-prevention, para hindi mangyari yon, kailangan pigilan ng mga Duterte. So, kailangan mo talagang gumawa ng dahilan para ang mga Duterte ay hindi makatakbo at maharang sa presidential election sa 2028. Diba? Ganun naman talaga yung senaryo dyan. Kasi sa lahat ng nangyayari ngayon sa bansa natin, no, sa lahat ng problema ng bansa natin ngayon at mga taong bayan, talagang mga Duterte lang yun napupunteriya. Alarmang-alarma sila sa mga Duterte. 'Di ba? Ang daming mga politiko na mas matitindi ang ginagawa. No, mas matitindi ang mga kay BP Sara, 'di ba? Mas matindi pa sa binibintang nila kay BP Sara pero hindi nila nakikita. Wala silang nakikitang ganun. Si BP Sara lang talaga yung nakikita nila sa araw-araw. 'Di ba? Araw-araw siyang tinatapik at araw-araw nagagawa ng kaso. 'Di ba? Kaya hindi malabong magkaroon ng mga ganitong klase. Lalong-lalo na kung galit ka sa mga Duterte at gusto mong harangin yung mga Duterte. Kaso nga lang ang problema, hindi nagiging malinis dahil may lumalabas na mga ganito. Yun nga lang. Okay? Pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi alam naman natin to si Pastor Apollo Kibuloy, no, ay malapit sa mga Duterte kay PRRD. At isa yan, 'di ba? Isa yan sa sumusuporta, no, sa kandidatura sa ni PRRD. So kung si Pastor Kibuloy ay matatapyas, mawawala sa eksena, maaaring iniisip nila nahihina ang suporta kay PRRD. 'Di ba? Parang ganoon Pag tugma-tugmain natin yung senaryo. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019. Na-convert siya 2015, naging full-time worker ng KOJC 2019. Kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Naalala nyo yung Glory Mountain?
Marami na po tayong videos niya kasi nakapunta na tayo dyan ilang beses na. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos. At pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po ako bumalik pagkatapos ng isang taon. Babalik pa pala siya. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon. Ito kita nyo, dire-diretso na siyang magsalita, oh. Detalyado yung mga yan yung sinasabi nating ganyang klaseng witness. Dire-diretso siyang magsalita. Ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Yan, okay. Timeline po tayo. Ayan, 2021, lumabas na siya ng KOJC. Nagpaalam siya ng maayos. Kasi sa KOJC naman walang pilitan yan eh. Oo. Diba? Magpaalam ka lang ng maayos. So sinabi niya, nagpaalam siya ng maayos. Tapos nung 2024 ay nag-vlog siya dahil nagsimula na. Dito po, naalala nyo yung timeline, nagsimula na yung hearing patungkol para siraan si Pastor Kibuloy. Nag-vlog siya para pasinungalingan yung mga sinasabi kay Pastor Kibuloy. January 2024 po yun, nag-vlog siya. Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Wow. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Doon pa lang Ganun talaga eh. Kapag nangangailangan ka ng pera, talaga lahat papasukin mo eh. Ay, hirap. Kasi sinasabi nila, ay, Cotsoli, baka binayaran lang yan ni Pastor Kibuloy, baka binayaran lang yan ni BP siya. Maaaring magkanon din ng may ganon din na senaryo na sabihin nila. Hindi mawawala yun. Maaaring yung sinasabi niya, pwedeng baliktarin. Mapunta kay BP Sara na binabayaran ng mga Duterte yan. Aba, diba? Chara, baka binayaran niya ng mga Duterte para bumaliktad. Hindi po. 2024, January, meron na siyang vlog na sinasabi, pinapasinungalingan niya na yung mga binabanggit na masasama kay Pastor Kibuloy. So 2024, meron na siya. February, doon pa lang siya kinontak. Hindi ngayon yan. Nakikita nyo? Doon siya bumaliktad. Parang iba to, pero meron pa siyang ginawa na nun. siya. Naki-vlog niya na yun. Doon siya bumaliktad para sa pabor kay Risa. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa. Tignan mo. Okay? Email galing sa office of Risa Ontiveros. According to him, linawin natin. Nako, namumutok na. Di umano sa opisina ni Risa Ontiveros. Ako nananawagan. Bago natin ituloy itong video na ito. Yung bangka nila, lulubog. Yung kanilang sandigan, lulubog. Kaya kung meron pang mga testigo dyan, maniwala kayo, hindi lalabas tong si alias Rene nang walang hawak na ebidensya. Hindi lalabas to si alias Rene nang walang hawak na mga videos laban kila Risa. Kasi kailangan patunayan niya yan eh. Hindi pa pwedeng nagsasalita lang siya ng ganyan. Siyempre, hahanapan siya ng ebidensya niyan. Sigurado tong taong to nakahanda to. Diba? At saka hindi mo naman masasabi na parang planted lang siya. Parang nagsasalita lang yan dahil ganito. Hindi eh. Siyempre, bakit siya magsasalita laban kay Risa? Diba? Kung kakampi siya sa mga Duterte, mas lamang ngayon ng ng mga kampi sa administrasyon kaysa kampi kay BP Sara, di ba? Siyempre gagamitin niya yung utak niya. Kaya pumapasok din sa isip ko, baka hindi nagsisinungaling tong taong to. Pwede din ganun. Ano ba talaga? Madam Reese, ayan, Madam Honti. Aba, mukhang something ha? Dahil hindi lang po si Risa ang damay dito. Even sila Torre. Nako. Mamaya po, papangalanan pati si Torre. Nako. Marami siyang papangalanan dito. May mga hawak na ebidensya to. Ako naniniwala. Naalala nyo po before. Sinasabi ko, may lalabas na baho dito kay Risa. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre,
natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli at saka yung witness dati, no? Nagsalita na panood natin. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.